jeep, pwede rin naman. So, sa ganun ay magkasama-sama po tayo. So, yan po yung announcement. Ang speaker po natin ay si Bishop Noel Alba Pantoja. Ito po ay ka-classmate ko noong ako ay nasa seminaryo dun sa Pindus College of Bible. Okay? Magaling na bishop po ito. Okay? So, okay po ba? Siguro, 2:30, magkita-kita tayo dito. Tapos, ito tayo roon. Magabala na lang tayo ng isang jeep para ihahatid tayo hanggang arena. Pwede ka na, no? Okay? So, casual naman. No? Bawal lang ang short doon. Bawal. Tama ba? Bawal. So, ano tayo? Sunday dress. Atin mo muna. Okay, so, another announcement pa. Sa December 27, si Chari, approve na ba? Approve na? Totots? Okay. So, sa December 27, yung pong lahat ng malalakas, sumali. Yung may hina, sumali pa rin. Dahil, walang mga kayo sa lakas ng ganito, pwede namang lakasan yung sigaw. Yeah, chucho! Mga ganun. No? Okay, ang ating pong takunan na Sports Fest. Yan, na nakaraang taon, hindi natuloy dahil bagyo. So, yung pong ulan, yung angge, pumapasok po dun sa court, nabasa po yung sahig ng ating home covered court. So, alanganin mo maglaro ng basketball dahil baka mamaya ay mag-uwi tayo ng mga bali-baling buto. So, 27 po yun. Mag-a-update po tayo ng alam ko nag-post na si Pastor Ryan sa church, Gaxing Church, no, na isang short video invitation. Okay? And another thing ay sa December 21, alam ko, yun ay Sabado. Kamali. Baka malingan. Yung pong sa CNSBC anniversary. Gaganapin po siya sa the district, dyan sa mayroong Aguinaldo. May palito kong nagdahari. So, hapon po yun, invited po tayo na pumunta roon. Kaya lang, mali po kasi yung venue, kaya konti lang yung ma-accommodate o 10 churches po yung magpa-participate. Kaya, maximum of 20 na participants per church ang attend. Okay? So, tal ko, ano yan? 27, ano ba yung Christmas? 20, check ko lang po yung calendar ko. Ayun, Sunday pala. Di Sunday. CNSB 35th anniversary. Okay, hapon po ito. Pagkatapos po ng worship. So, yan lang po ang ilang mga announcements na nais ko po ipahatid sa inyo. Maliban sa meron pa gusto magbigay na announcements. Baka naman gusto i-announce yung inyong pong birthday at saka mag-i-invite po kayo. Pagbibigyan ko namin kayo. Yan gusto ninyo. Okay. Ayan. So, ngayon pong mga ganito, ang ating pong mensahe ay tungkol po sa isang napakagandang paksa. Be thankful. Tayo po'y manalangin. Diyos dakila, kami amang nasa langit, kami po sa umagang ito ay yung tinipon na mga magkakapatid at kayo po ang aming Ama.
narito kami upang kayo po ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay iba-iba ang mga sitwasyon na ating pong iniwan upang kayo ang unahin sa pagkakataon ito. At naniniwala po kami, O Diyos, na katatagpuin niyo po kami sa umagang ito upang ang inyong mensahe ay ipaabot, ipaunawa, matanim, at magbago ng aming po mga patuloy pang binabago. Ito po na sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at ating sasabi ng Amen. So, why should be thankful? Bakit po tayo dapat maging mapagpasalamat? Ano? So, ang tawag ko dito ay ito pong buwan ng Nobyembre, meron pong mga selebrasyon na nakapaloob. Una, itong Nobyembre at 30. Ito po ay kung tawagin Bonifacio Day. At taon-taon, pinagdiriwang po ang isa sa mga bayani ng ating pong bansa, si Andres Bonifacio. Okay? At pag sinabing Andres Bonifacio ay katapangan. Sapagkat siya ho ang namuno ng grupo ng mga Pilipino na nag-aklas laban sa pamahalaang Kastila. At ano po yung binuo niyang samahan? Okay. Yung mga honor student ng AP, ano yung AP? Alam yung Pagtipunan. Ano pangalan noong samahang binuo ni Andres Bonifacio? KKK. Ano yung sabihin ng KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. May kasunod po yun. Ng mga anak ng bayan. Pero mas kilala ho sa mga katawagang KKK. No? So, at dahil po sa ngayon ay November 30, meron din naman kasalukuyang nagaganap na mga rally-rally, no? Rally-rally yung mga matatapang nating mga kababayan. Okay? Pero, sa kabilang banda naman, doon po sa United States, ay meron din isang pambansang aganapan ang nangyari. Hindi kasalukuyan nangyayari, kundi nangyari na. Alam niyo po kung ano yun? Hindi na makapagsasabi. Magte-thank you ako sa iyo. Ha? Yung mga nangangarap pumunta sa States, dapat alam niyo yun. Okay? Anong okasyon ang naganap nitong nakaraang mga araw sa bansang Estados Unidos? Thanksgiving. Ha? Thanksgiving. Thanksgiving Day. Tama. Araw ng pasasalamat. Okay. Ayan na naman, Pastor. Ayan, no? Ang Thanksgiving Day ay isang araw na kaganapan na isang legal holiday. Walang pasok yun. Ha? Kung saan ang mga Amerikano ay ginugunika nila yung mga sinauna nilang mga ninuno na napatpat sa lugar ng United States kung saan galing sila ng England. Okay? Ang tawag sa kanila mga pilgrims. At ang dinagda nila nung panahon na yun ay parang yung dinagda namin ang mga binagsak dito sa Dasmariñas.
noon. Okay? Na wala pa ho yung lahat ng mga pagbabagong kaganapang nangyari. Dito, no? Nung kami napadpad dito, ang sukal niya, puro pupunan niya. Ang makikita niyo lang dito ay mga skeleton. Pastor, makakatawag pag ang skeleton. Ay, hindi ng tao. Skeleton ng bahay. At saka, mga puting silid. Ano yun? Nicho? Hindi. Banyo. Okay? Ganun ang tinatnan namin dito. At wala pa yung mga malls na yan, wala pa yung mga maayos na kalsada na yan. Talagang napakahirap ng buhay. Ganun din ang dinatnan ng mga pilgrims na to sa United States. Ngunit, mas kinatuwa nila na sila ay umalis ng England at pumunta doon nga sa tinatawag niya na USA. Bakit? Kasi doon sa England, inuusig sila ng pamahalaan dahil sa kanilang pananampalataya. At sila ay sumakay ng bangka at naghanap ng lugar kung saan sila ay mabubuhay at magagawa nilang sumamba sa Diyos nang hindi sila kinagagalitan. At yung araw na yun ay taon-taon na nilang sineselebrate hanggang sa dumating na yung panahon ng moderno, nagkaroon ng batas na nagsasabi na every last Thursday of the month of November ay isa-celebrate ang Thanksgiving Day. Alam niyo, sa Thanksgiving Day, ang mga Amerikano ay pumupunta sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga lolo-lola, at sila ay nagkakatipon-tipon upang sila po ay magdiwang. At sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang ay ang isang inasal na pabo. Hindi pabo. Hindi na pa kayo ng pabo. Okay? At ang maganda nito, alam ninyo, yung mga kamag-anak, mga anak, mga apo na malayo sa isa't isa, pagdating ng Thanksgiving Day, nagkakatipon para kumain at mag-celebrate ng tinatawag na pasasalamat. Pastor, bakit wala tayong ganyan? Meron. Pero tayong ganyan. Okay? Meron? Kailan ginaganap yun? Ngayon, mangyayari yun. Ang tawag natin ay Noche Buena. Diba? Sa Noche Buena, darating ang mga kamag-anak, darating ang mga kaibigan, darating ang mga kakilala, at magsasalo-salo sa mapagkainan para magpasalamat sa Diyos, magpasalamat dahil naginaluhan tayo ng Diyos na isang sanggol. Sino yung sanggol na yun? Si Jesu Cristo na nung lumaki, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So, naging 2-in-1. No? Ispiras ng Christmas at pasasalamat. At siya nga pala, paalala na rin, December 24, meron tayo tinatawag na Christmas Eve, Worship and Fellowship. Dito po yun, alas 7 hanggang alas 9. Okay, invited po ang lahat. At ang tawag ko doon ay potluck tayo. Dala kayo ng magpupunto kayo ng ilang mga pang-magigwena yun. Dahil dito, ikunin natin at saka pagsaluhan. Okay? So, ngayon po, pinili ko po na ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay maiugnay
doon po sa Thanksgiving Day na sinelebrate ng mga Amerikano. At tayo rin ay magkaroon ng tinatawag na dagdag kaalaman patungkol po sa pagiging thankful. Ang mensahe po ay, why should we be thankful? In short, ano ang mga rason para tayo po ay magpasalamat? Mula po sa Thessalonica, Kapitulo 1, talata 2, sabi po ay ganito, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ito ay isang sulat na ginawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Thessalonica. At dito po, makikita natin na sa unang bungal pa lang ng talatang ito, naando na ang salitang salamat. Sabi po niya, lagi kaming nagpapasalamat kay Nino sa Diyos. Okay? So, tingnan natin. Una po, mga kapatid, makikita natin na si Apostol Pablo po ay nagbigay ng isang halimbawa. Yun ang unang rason kung bakit tayo po ay kailangan magpasalamat. Si Apostol Pablo, ang dakilang apostol ng Panginoon, sa kanyang sulat, ay nagsabi, halimbawa, ang halimbawa gusto ko ipakita sa inyo ay ang pagkakaroon ng mapagpasalamat na asal. Ayan. Okay? So, a thankful attitude, a thankful heart. Okay? At si Apostol Pablo po ay hindi lang po ang unang Thessalonica kanyang sinulat. Sinundan pa niya ito ng pangalawa. At hindi lamang po ang sulat sa Thessalonica, una at pangalawa, ang sinulat niya, marami pa po. Magmula sa sulat sa Roma at sa iba pa. Na ang mapapansin po natin sa kanyang sulat, lagi po inuuna niya ang pagpapasalamat. Okay? Pasasalamat kay Nino, siyempre sa Diyos. At dito po, sa unang Thessalonica 5:18, sabi po niya ay, in everything give thanks. At sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat o magpasalamat. Okay? So, at hindi lang po niya sinabi ito, hindi lang po niya ito isinulat, kundi ipinambuhay pa niya. Pagkat sa kanyang sulat ng pangalawa sa mga taga-Korinto, ito po ang nakasaad. No? 2 Corinthians 11, verse 30-31. Ang sabi ay, kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iya'y alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Yesus, purihin ang kanyang pangalan magpakailanman. So, dito po mga kapatid, makikita natin na si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa maraming mga paghihirap na kanyang pinagdaanan. Okay? So, ito mga kapatid, tayo po mga mananampalataya, ang Diyos po natin, maaaring nasasabi ng iba, naku, ang Diyos nyo sadista. Eh, bakit naman naging sadista Diyos natin? Kasi nandun siya sa langit, nandito tayo sa lupa, naghihirap tayo dito sa lupa, siya na nasa langit, tuwang-tuwa. Ha? Kung ano? Alam niyo po yung mga taong sadista? Natutuwa sila kapag pinahihirapan nila ang mga ibang tao. Natutuwa sila na sinasaktan ang iba. Anong tawag sa kanila? Bully. Tama yun. Okay?
So, ang tawag sa mga ganung mga tao ay sadista. Nandun ba natin? Sadista rin. Nandun sa langit, kumukupas-kumpas para pahirapan tayo at habang naghihirap tayo dito sa lupa, ay tawa ng tawa dyan. Yan, nahihirapan kayo, buti na sa inyo. Ganun ba Diyos natin? At tayo naman dito sa lupa na nahihirapan ay tuwang-tuwa. Anong tawag sa mga taong nasisiyahan sila kapag sila'y nasasaktan? Kapag sila ay nahihirapan? Kapag sila ay sinasapak-sapak, binabatok-batukan, ang sakitan. Yun. Nakakita na kayo ng gano'ng mga tao, no? Na kinatutuwa nila na sila po'y naghihirap. Nagagalit sila pag hindi sila pinahihirapan. Nagagalit sila kapag hindi sila sinisipa, tinatadyakan, pinubugbog. Natutuwa sila. Anong tawag sa mga ganon? Masokista. Well, ang Diyos natin na nasa langit ay hindi sadista, pinahiling tulad niya na tayo po ay lumanas ng paghihirap, hindi bilang parusa, kundi bilang pagsubok. Bakit? Ang Diyos po natin ay mapanubok. Tinitingnan niya kung saan tayo naroon sa pananampalataya natin sa Kanya. Amen? At tayo naman mga Kristiyano, hindi naman tayo mga masokrista. No, na nag-i-enjoy tayo na nahihirapan, nag-i-enjoy tayo na nasasaktan, nag-i-enjoy tayo na pinapako sa kulit, nilalaki, hindi ganun. Kaya naman, Pastor, kapag nararanasan natin ito, sinusubukan tayo ng Diyos, alam natin kung bakit yun nangyayari. Amen? Kung tayo po ay nahihirapan, sabihin natin sa Diyos, Lord, nahihirapan ako. Tulungan niyo po ako. Huwag natin sabihin, Lord, nahihirapan ako, enjoy ako. Hindi. Lord, nahihirapan ako. Ito sabi niya pa sa paano, di ba? Kung kailangan ako yung magpapuri, ang ipagmamapuri ko yung aking mga, kahit na, Lord, ako nahihirapan. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Amen? Paul, thank God, despite many hardships na na-encounter po. Then, next is, Paul's thanksgiving is evidence in prayer. Ang pasasalamat po, ni Apostol Pablo, makikita natin sa kanyang tinatawag na pananalangin. Balikan po natin itong unang Thessalonica 1:2. Ang sabi ay, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y sinasama namin kayo sa aming panalangin. Ang kanyang pasasalamat sa Diyos ay pinapakita niya pamagitan ng kanyang pananalangin. Amen? Okay? So, that is one way to express our thankfulness to God. Okay? Yes, Lord, salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang binigay niyo sa akin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Amen po ba? Pagka mga pagsubok, huwag niyo po siyang sawayin. Tanggapin niyo po sapagkat may dahilan kung bakit yan pinahintulog ng Diyos. Kamakailan, meron po akong napanood sa YouTube. No? Yung pong mga maliliit na pawikan. Maliliit na pawikan. Okay? Ang tanong kasi ganito, bakit yung mga inang pawikan galing siya sa laon ay aahon papunta sa dalampasigan at maghuhukay dun sa buhanginan at pagkatapos ay mangingitlog doon. Pagkapangitlog niya ay tatabunan yun at saka iiwanan na. At paglipat ko ng ilang mga araw ay mapipisan niya yung mga itlog,
gagapangan na yung mga maliliit na pawikan patungo doon sa dagat. At pagkatapos, doon po, ay malayo po yung lalakarin ng mga maliliit pawikan. Okay? At kumisan, na agaw pansin sa mga taong namamasyal. At nakita na, bakit? Ang daming mga pawikan papunta doon sa dagat. Ha? Doon sa dalampasigan. Tulungan ko kaya siya. Kinuha niya yung isa, 2, 3, 4, 5 na maliliit pawikan at dinala doon sa dagat. Tapos sinaway po siya yung isang bantay. Sabi sa kanya ng bantay, "Nanay, mali po yung ginawa niyo." Sabi naman ng nanay, "Tumulong naman ako sa mapawikan nila po. Gumagapang patungo sa dumadaan doon sa mainit na buhanginan." Layo na nilakad. Ang sabi ng bantay, "Nanay, alam niyo po, yung kaninang kinuha yung 5 pawikan, dinala niyo ho doon, binitbit niyo, dinala niyo doon sa dalampasigan. Ha? Kumpara doon sa mga naglakad patungo doon sa dalampasigan, yung 5 na yon, hindi na nila matutuntun itong lugar na ito para sila mangitlog. Maliligaw na sila." Ha? Ganun ba? Oo. Sapagkat magsimula na mag-isa yung pawikan at naglakbay patungo doon sa dalampasigan, tinatandaan po nila yun. At pag pumalaot po sila, gagala-gala sila sa dagat, darating ang panahon na sa kanyang pangingito, babalikan nila yung naging alaala na yun. At dito sila uli mangingito. Sabi nung nanay, paano ko yung 5 na binitbit ko? Walang alaala. Maliligaw. Maliligaw na lang. Okay, so yung sabihin doon, yung parang katulad natin, hinahihintulutan ng Panginoon yung mga kahirapan sa ating buhay kasi meron tayong natututunan. Amen po ba? Katulad ng mga pamika na yun. Okay? Ha? Sa ating home, mga hamon sa buhay at mga paghihirap, meron tayong natututunan na kapag kalilimot natin, ang Diyos ang nakikita natin doon at nasasabi natin na, wow, kamay ng Diyos ang nakita ko sa buhay ko noong panahon na yun na ako'y nahihirap. Amen po ba? So, sabi dito, Paul, thanksgiving is evidence in prayer. Nagpapasalamat po siya sa Panginoon. Now, another thing, okay? Makikita po natin dito. Okay? For Apostle Paul, yung pagpapakita niya ng kanyang tinatawag na pasasalamat ay sa spontaneous reaction. Hindi ho siya choreograph. Hindi ho siya dekahon. Kundi kung ano yung feeling niya mula sa Panginoon as guided by the Holy Spirit, yun ang kanyang ginagawa. It is flowing out of His love for Christ and the saints of Christ Church. Lo, yung pagpapasalamat po ng Apostle Paul, yun ay isang bagay na naturalesa sa kanya ay hindi ho pilit, kundi kusa. Yun po ibig sabihin niya. Okay? Para sa naranasan niya ng pag-ibig mula sa Panginoong Yesus at pag-ibig para sa kanyang mga kapatiran. At dahil po dyan, ano gagawin natin? O di kayahin po natin sa Apostle Paul na i-recognize natin ang ating
tinatawag na indebtedness. Pag sinabi indebtedness, utang na loob. Utang na loob. Napakalaho ng utang na loob natin sa Diyos, sa libre buhay na walang hanggang pinagkaloob niya sa atin at sa kanya pong mga pagpapala na iginagawad sa atin. Dito po, sa 2 Corinthians chapter 1, sabi po rito ay ganito, no? Mga kapatid, binabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng ating dinanas. Ano pa? Nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. Akala namin dumating na ang aming wakas. Ngunit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan ang patuloy na iniligtas at umaasang patuloy na ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Wow! Okay? Yun si Apostol Pablo. Yun ang ating pamamahisa. Okay? Now, another thing, okay? Paul used the Greek word for thanksgiving often. Yung salitang thanksgiving, sino po sa akin dito galing sa pananampalatayang Katoliko, tama ka. Pero kasi ipapaliwanag na. Okay, dan. Okay, dan. Yung salitang thanksgiving, nung ako po ay maliit na bata pa, birthday namin, ng tiyo ko, sinama ako sa simbahan. Eh, ang daming tao, hindi kami nakapasok sa loob. Tapos, sabi niya sa amin, Arnel, ano po yun? Dito. Itinaas na yung hostya. May bumabating-ting. Itinaas na yung hostya. Sige, uwi na tayo. Bakit uwi tayo? Tapos na yung simbahan. Inisip ko, bakit? Sa Catholic kasi, napakahalaga ng hostya. Tama? Tama, no? Okay? Ano yung hostya? Katawan ni Kristo. Yan, napakahalaga niyan. At yung ritual na yun, ang tawag doon ay Holy Eucharist. Tama? Or Communion. Now, yung word na Eucharist, tingnan natin, no? Mula po sa salitang Grego, yung po salitang Eucharistia ay galing sa salitang EU, which is in English is well. And yung charis means grace or thanks. So when we consider God's charis, grace, we are compelled to have Eucharistia, thanksgiving. So, yung po palang tinatawag na ritual, no? Sa pananampalatayang Katoliko na Holy Eucharist means thanksgiving. Pasasalamat. Bakit? Sapagkat yung hostya na hawak ni Father, pari lang ang hawak mo. Hindi pwede iba. Okay? Katawan ni Kristo na nagpapakilala na inihandog para sa kasalanan ng buong sanlibutan. So, Thanksgiving. So, sa misa, yun ang pinaka-climax. Hindi yung pagkain mo nun, kundi yung pagtaas ng hostya. Okay? Kaya nga, tinataas eh, para makita ng lahat. So, that's it. After that, ay anti-climax na lahat. Yung bahagi na Mass. Okay? Sa atin din, sa banal na kasulatan, ay ibig sabihin ng Eucharista is thanksgiving. Okay? So, mula doon, nakikita natin na Apostle Paul, it's very natural for him to say, thank you, Lord. Okay? At tayo rin, bilang mga taong pinagpala ng Diyos, maging
naturalesa sa atin ang magsabi na, thank you, Lord. No? Okay? Yun na. Yun. Eh, ako minsan, parang nagiging bulaklak ng dila na naman. Oh, thank you, Lord. Imbis na aray. Ang pinalit, thank you, Lord. Ano naman ba yun? Okay? Kung talagang meron dapat pasalamatan, mag-thank you, Lord. Kung nabumulan, aray po. Huwag na natin sabihin, thank you, Lord. Okay, next. For Paul, thanksgiving is also a duty. Okay? Tama ko? Ano sa Tagalog yung duty? Katungkulan. Bawat isa sa atin, mayroong katungkulan. Tama? Kung ikaw ay magulang, katungkulan mo maging magulang. Kung ikaw ay anak, katungkulan mo maging anak. Kung ikaw ay estudyante, katungkulan mo maging estudyante. Kung ikaw ay guro, katungkulan mo maging guro. Etc. Okay? Pero kay Apostol Pablo, no, hindi lang naturalesa sa kanya na magpasalamat sa Diyos, kundi isang dakilang katungkulan. Turing niya ang magpasalamat sa Diyos. Pag sinabi po katungkulan, obligasyon. In short, pag hindi mo yung ginawa, anong tawag sa'yo? Hindi ka sumusunod. Yun ang ibig sabihin. Okay? So, natin, Apostol Pablo. Sabi po rito, we give thanks to God for you all. Okay? We give thanks to God for you all. Yung ikalawang bahagi na unang Thessalonica 2. Dito po, nakikita natin na kay Apostol Pablo, giving thanks is something na ginagawa niya. Okay? Ginagawa niya. Okay? Sapagkat dito po sa next verse na yan, ang sinasabi diyan ay, we are bound to thank, or it is our duty to thank God always for you. Okay? Akala natin, ang tungkulin lang natin ay mahalin ang Diyos. Okay. Pero ang sabi po ay magpasalamat din tayo sa Diyos. Amen? So, at alam natin, kapag nag-perform tayo sa Diyos ng ating mga duties, ano kapalit? May kapalit doon. Diba? Rewards. Diba? Ganting okay? Diba? Sino sa inyo rito ang maka-receive na ng gantimpala niya sa kanyang kumpanya? Meron na. Pastor, anong gantimpala naman yun? Ang tawag doon ay bonus. Tama ba din? Di ba? Bonus. Okay? Pag maganda yung performance mo, baka meron pang 14 bonus. Dati, 13 lang, no? Baka meron pang, boom! 14? No? Bakit? Good performing ka. Ikaw ay, magaling tumupad ng iyong pupuri. Hello? Kaya yung mga hindi tumutupad ng tungkulin, nakakakompleto ba ng bonus? Medyo, bunot na ng bunot. Hindi bonus. Okay. So, mga kapatid, importante po na ituring natin na ang magpasalamat sa Diyos ay isang tungkulin. Amen? Amen po ba? Okay? Dahil meron po siya kaakibat na gantimpala.
2 Thessalonians 2:13, sa kanya yon ay utos ng Diyos, mandatory. Sabi nito, dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Ano po yung salitang ginamit yan? Dapat. Pag sinabing dapat, compulsory, mandatory, imperative, sumunod tayo. Hindi lang ito isang bagay na naturalesa sa atin, kundi kailangan gawin. Amen? Pag nakatanggap ng blessing, magpasalamat. Pag sinusubok ng Panginoon, magpasalamat. Importante po yun. Kasi, like Apostle Paul, being thankful is imperative. Now, in sa 1 Thessalonians chapter 2, 1 and 2, si Apostle Paul, kinonect niya yung dalawang salita. Thanksgiving and prayer. Yung pagpapasalamat at pananalangin. Pagkat sinabi niya rito, we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa mga pagpapala. Amen po ba? Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga fasting. Ewan pa yung negative. Yung negative na positive. Ako, pastor, parang magkaiba ata yun. Parang tata. May mga bagay na negative na nangyari sa atin pag-uusig. Pero positive, then may purpose ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin. No? Now, here, we thank God for others' benefits and blessings as well as for ourselves. So, mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pananalangin. Dinadaan natin sa pananalangin. Pinapasalamatan natin ang Diyos sa mga blessings na tinanggap natin, mga pagkakataon binigay niya sa atin, ang tawag ng opportunities, mga situations na inilagay tayo ng Panginoon para malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. At marami pang bagay patungkol sa ating sarili. Pero, dito po, makikita natin na sa pagpapasalamat natin, inasasalamatan din natin ang iba. Amen? Huwag lang puro tayo, kundi pati na rin yung iba. We must have others on our minds as we go to prayer. Okay? Huwag lang tuwing prayer meeting. Kahit sa ating mga personal, private prayer time. Okay? Tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa mga blessings na binigay niya sa atin at pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang blessings na ibinigay sa iba nating mga kapatiran. Okay? Now, if we practice this form of thanksgiving, it will revolutionize our own lives and our relationship with others. Okay? Kung tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, duty natin magpasalamat sa Diyos through prayers, edi magpasalamat din tayo sa Diyos dahil pinagpala po niya yung anak natin, yung magulang natin, yung kaibigan natin, yung kapitbahay natin, yung kaklase natin, yung katrabaho natin, yung mga tao na nasa sphere ng ating influence. Hello? Huwag lang puro, thank you Lord for your blessings to me. But thank you Lord also, nagpapasalamat ka sa Panginoon
Diyos. Amen po ba? At alam ninyo, pag gano'n ang prayer of thanksgiving natin, mukhang aayos o ang relasyon natin, mga magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? When was the last time na sinabi mo sa isang kapatid, ano ba kapatid? Nag-pray kita. And say, I thank the Lord dahil sinagot niya yung prayer niya. Okay? Meron ba sabi sa inyo nun? Ha? O sinabi niyo, alam mo kapatid, pinag-pray kita pa na pati o buti nga nito pa. Meron ba nag-pray? Okay. Sakot naman nun. Huwag naman ganun. Ha? Pati sabihin natin mo kapatid, pinag-pray kita na makapasa ka sa board. Wow. Pangilang board mo. Praise pala. Praise the Lord. Diba? Mas maganda yung gano'n. Pinag-pray ninyo na magtagumpay ang iba, pagpalain ng Panginoon. Ang iba, bukod sa ikaw, ay pagpalain ng Panginoon. Yung sa duty. Duty po yun, ha? Hindi yun optional. Okay? Hindi siya optional. Utos ng Diyos po yun. Panalangin po natin, magpasalamat tayo, pagpalayan ng Diyos ang iba. Okay? Now, Paul stresses the necessity of thanksgiving. Napakahalaga. Sabi na po, napakahalaga ng pasasalamat sa Diyos. Okay, ha? Meron akong bubuksan isang talata. Ito po ay Roma 1:21. Okay? Sabi po rito, kahit si Apostol Paul po sumulat ito sa mga taga-Roma, sabi po niya rito, kahit nakilala na nila ang Diyos, at tinutukoy dito ang Apostol Paul yung pangkalahatang katapunan, yung mga hindi pa kinikilala sa Diyos. Pero, yung pastor, kinikilala nila ang Diyos. Tuloy ko ha, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, na bigla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Hello? Okay? Alam niyo, ito nangyayari ngayon sa buong mundo. Okay? May mga tao, alam nilang may Diyos, pero sabi nila, walang Diyos. Ang tao sa kanila, ateista. Ngayon, meron mga iba, meron Diyos, pero hindi yung tunay na Diyos ng mananakasalita ng alam ni Diyos. Gumawa sila ng mga inukit na mga estatwa at mga limulto at sinabi nila, yan ang Diyos. Okay? Yung iba yung kanilang Diyos. Okay? Ang tanong ay ito. Sabi ng Apostle Paul, sabi niya rito, Paul stresses the necessity of thanksgiving. He attributes the darkness of the hidden world to a lack of thanksgiving and praise. Kapag ang tao hindi natutong magpasalamat sa Diyos, ano mangyayari sa kanya? Papanig siya sa kaaway ng Diyos. Hello? Okay. Ngayon, bakit pinapakita ito ni Apostle Paul sa atin? Kasi ito po ang natural na mangyayari sa mga tao na hindi marunong, hindi natuto na magpasalamat sa Diyos. Di natutong kilalanin sa Diyos, equals, hindi sila natutong magpasalamat sa Diyos. Amen? Okay. Sino ba ang marunong magpasalamat sa Diyos? Sabihin sa akin mo, ikaw ba? Hindi, ikaw na yun. Okay? Eto, no? Kung tayo ang kumikilala sa Diyos, marunong magpasalamat sa Diyos, pero hindi
nagpapasalamat sa Diyos. Lo, paano yun? Paano yun? Okay? Simple lang. Mas marami ang hindi kikilala sa Diyos at hindi magpapasalamat sa Diyos. Okay? In short, kung nanahimik lamang tayo mga Kristiyano at hindi tayo magpapasalamat sa Diyos at mag-iingay na may pasasalamat sa Diyos, patuloy lang yung kapitbahay natin na hindi magpapasalamat sa Diyos at mas marami silang makukumbinsi huwag magpasalamat sa Diyos. Amen ba? Kaya, it is our duty. Patungkulan po natin. Meron tayong kapitbahay na hindi marunong magpasalamat sa Diyos. O, ipakita natin na tayo ay marunong magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Ha? Bakit yung iba? Ibang pinapasalamatan eh. No? Madam Auring. Yung mga manghuhula. Okay? Ha? At mga kung sino-sino mga mangkepwe. No? Pinapasalamatan nila. Okay? Pero tayo pa dapat na. Now, next. Pangatlo, what should be the extent of our thanksgiving? Hanggang saan po ba tayo magpapasalamat? Hello? Na-convince na kayo na yung example ni Apostle Paul, maging thankful. Pangalawa, si Apostle Paul na pinakita niya is our duty to be thankful. Kumisilod tayo. Then, the third point is, ano extent ng ating pasasalamat? Okay? Sabi po rito, Paul tells us our thanksgiving should be always. Always. Kami yung magpipinsan, private joke lang ito. Private joke. Okay? Pagka kami magpipinsan ng mga binata pa kami, lagi namin suot-suot. Pag-aral ng linggo, pag-aral ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang tawag namin doon sa damit na yun ay always. Always. Laging suot always. Okay? Ewan ko kayo, meron ba rin yung mga always? Meaning to say, yun at yun lang din ang gusto mo suot-suot. Wow. Ang tawag doon, always. Okay? Pero, ang punto lang dito ay ganito. Private joke ko namin yun. Sabi ko rito, Paul tells us thanksgiving should be always. Now, ibig sabihin na always, Pastor. Ano ibig sabihin na? Tingnan natin, ha? Una, thanksgiving and prayers must be constant attitudes manifested all day long, 7 days a week. Ibig sabihin, 24/7. Yun po ibig sabihin ng salitang always. Right? May mga verses po dito, marami po, pero yun na lang po ibig sabihin niya. Always po yan. Okay? Now, hindi lamang po siya 24/7, kundi ibig sabihin po ng salitang always, no? This does mean we are constantly praying. Hindi naman lagi tayo nananalangin, kundi ang pinakapunto dito ay always ready to pray. Ready to pray. Okay? Ready to pray. Sabihin, naku, paano yung mga tao doon sa Hong Kong? Nasulog yung kanilang gusali. No? Pray natin na marami pa ang maligtas. Pray natin na yung mga pamilya na mayroong mga namatay ay kanilang payapain ng Diyos sa kanilang mga kalooban. Uy, pambihira. Hindi lamang pala sa Pilipinas ang baha. Thailand. Vietnam. Okay? Nakita natin yung pinsala sa mga lugar na yun. Ano gagawin natin?
mag-pray. So, whenever na nagkakaroon ng opportunity to pray, then, ano gawin natin? Lord, sa kanan. Ganun ba yun? Then, short, brief, but with serious ka na nanalangin sa Diyos. Ito po yung sabihin ay salitang always. Ready. And also, alert for opportunities to pray. Okay? Pagka, kung sabihin, opportunity ito para ipag-pray. Opportunity ito para ipanalangin. Kahapon, ako'y nag-browse sa akin po messenger. Naalala ko. Nga pala, bukas, November 30, aalis papuntang Dubai, sina Pastor Dennis at saka si Pastora Nani, Oli Pilusco. Pag-pray po natin. Okay? So whenever you have that opportunity, then pray, and also be alert. No? Maging ready kayo. Tingnan natin yung mga opportunities na ipag-pray po natin. Dito sa Colossians chapter 4 verse 2, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Kapatid, ano yung sabihin ng salitang sawa? Hindi sawa. Hindi sawa. Sabihin, nakakaputa. Naku, ano naman pastor yung salitang yan? Puta. No? Okay, ibig sabihin, ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na mag-pray. Ang sabi ng Apostle Paul, wag. Huwag mong entertainin, huwag mong pagtirikin ang ganyang uri ng damdamin. Yung nagsawa ka ng manalangin. Lord, hindi, sabi ng Apostle Paul, gawin niyo itong mataimtim at may pasasalamat. Amen po ba? Huwag po kayong magsawa. Tuloy niyo na. Okay. Andun, karoon na opportunity mag-pray. Laging alert tayo. Pray. Lord, okay? It's not a duty. It's a duty. And also, yung extent niyan ay always. Kasi pag nagsawa tayong manalangin, sino pa magtutuloy niyan? Hello? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi na nananalangin yung mga yun. Tayo kung naniniwala sa Diyos, kung sasawa. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin niyo ito mataimtim at may pasasalamat. Okay? What should be the extent of our thanksgiving? Okay? Sabi ng Apostle Paul, kailangan ay inclusive. Ibig sabihin inclusive. Sana all. Tama, diba? Sana all. Yan ang sabihin. Sana all. Tama ba ako? Ano kayo? Trying hard, Gen Z. Sana all. Sana all, inclusive. Lahat. Sama sa prayer. Pero nakakalimutan minsan pipray natin yung bansa, pipray natin yung mundo, yung katabi natin, hindi natin pag-pray. Muna tayo sa katabi natin. Tapos hanggang sa mas malawak pa. Okay? Importante po yun. Okay? For you all. Sana all. Okay? Alam niyo, Apostle Paul did not leave anyone out in verse 2. For you all. Every believer that is a part of a local congregation has been called into the body of Christ. Okay? Ano po yung sabihin ng body of Christ? The church. Okay? Ang church ng Panginoon ay napakalaki. Okay? Ako nagkamali po ako ng theology ko noon eh. Bago-bago pa ako. Sabi ko, nung humiwalay yung grupo namin, yung Panginoon,
ako ay bilang pastor, ang aming obligasyon ay puro sa pananampalataya sa iyo at pag-uugali sa iyo. No? Na to the point na parang sa pag-aaral ko, parang kami na lang ang pupunta ng langit. Okay? Wala akong pakialam doon sa iba pang mga simbahan nyo sa paligid namin, ilan na naman. No? Hanggang one time, kinausap ko ng Panginoon. Sabi niya sa akin, Pastor Arnel, ibig mo sabihin, ang BTLD lang ang pupunta sa langit. Sabi ko, Panginoon, dalisay, puro ang aming pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamumunan ko. Yun. Sabi ng Panginoon sa akin, ibig mo sabihin, ilan kayo ba doon? Simula kami ng maliit lang, 50, 100. Okay. Ibig mo sabihin, itong pagkalaki-laki kakalihan ko sa langit. 10 lang kayo, 50 lang kayo padahan-dahan dito. Alum-alum. Doon ako nakulutong siya. Ha? Wow. Parang mali-asa yung theology ko. Parang mali-asa tayong aral ko. At yun. Kaya doon, nulat ako ng Panginoon na sa body ministry. Okay? Hindi lang po ang God Almighty Community Church at Church ng Panginoon. Napakalawak. Sa ngayon, according to statistics, ay meron pong 2 billion. Ang mga nagpapahiwatig na sila ay mga Kristiyano. Kaya natin iba doon, hindi talaga. Ganun pa man, malaki pa rin ang porsyento sa statistic. Okay? So, if you are part of the body of Christ, no, miyembro ka ng isang local congregation, sabi ng Apostle Paul, ipapanalangin natin sila. Amen? Therefore, every member is vitally important to every other member of the church. Sabi mga kapatid, ako bilang pastor, may pananagutan ako sa Panginoon, at meron akong pananagutan sa inyo. At kayo, may pananagutan sa akin. At ang bawat sa atin, meron hong pananagutan sa isa't isa. Bakit? Dahil tayo po ay bahagi ng simbahan o iglesia ng Panginoon Diyos. Amen? And for that reason, we should be praying for each other. Hello? We should be praying for each other. Okay? Nagpapanalangin tayo sa isa't isa. So, at isa pa, kanina, always for you all, and when you pray with thanksgiving, it should be informed. Ibig sabihin, alam natin yung ipag-pray ko natin patungkol sa mga kapatid natin. Amen po ba? Minsan, puro mga prayer natin, generic. Generic, pangkalahatan. Okay. Pero, kailangan alam natin na yung tao na yun, individual yun, hindi yung pangkalahatan. Unique yung tao na yun, unique ang niyang problema, unique ang kanyang katatayuan, unique ang pangangailangan niya. Ipag-pray natin siya. Hindi lahat para sa lahat. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? Be informed. Sabi dito, si Apostle Paul po, sabi niya sa making mention of you. No? Now, dito po, makikita natin na sa ibang bahagi ay in order to bring others before God in prayer, to call to mind without ceasing, without allowing any time of lapse, yun ang ibig sabihin po, kailangan we pray from our memory. Amen? Okay. Kung baka mamaya, yung prayer item natin para kay ganito, panis na. Sabi nga, Lord, pagalingin ko po sa kanyang karamdaman. Eh, ang latest, magaling na. Parang hindi sasagutin ni Lord yun. Bakit? Eh, magaling na eh.
Paano ba pagpagaling ng Panginoon? Hello? Tapos minsan, pipipray natin yung problema niya, sinagot na pala. Okay? So, kinakailangan updated tayo patungkol sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Amen? Okay. Now, we should detect how faith manifests itself in what others do and find things in their lives worth imitating. Sabihin mga kapatid, ewan ko, tignan nyo nga yung mga katabi nyo, tignan nyo nga yung nasa likuran nyo, okay? Meron bang patungkol sa kanyang buhay na nangyari na dapat nating pamalisan? Hindi, wala. Bakit? Pastor, baka sabihin niya, pakialamera ako. Napakialam ang buhay niya. Hindi naman sa nakikialam ka, kundi simple lang. Kapatid, papanalangin. Amen? Wala naman siguro kapatid natin sa Panginoon na magsasabi na tigilan mo nga ako, kung bakit panalangin. Nakain-cover na ba kayo ng gano'n? Nilapitan mo sa kapatid, anong prayer request mo? Pag-pray kita, pag-pray natin. Meron sabi sa iyo na, huwag na, hindi ko kailangan ng prayer mo. Meron ba? Ay, try tayo, meron na. Mali siya. Pagka gano'n, wala sa ayos ang puso niya. Kapag yun, nilapitan na sa kapatid at sinabi niya, kapatid, may prayer request ka, pag-pray kita, pwede. At sasabihin niya, ako may prayer request, pag-pray ko rin ako. Pwede. No! Wala nang babawal nun. Pag gagawin mga hindi community church, mas maganda na gawin natin. Huwag niyo isipin na, ay, pang Wednesday yan. Wednesday? Oo, gabi, alas 7 hanggang alas 9. After that, wala na. Ha? Ganon? Ganon tayo magpanalangin sa isa't isa? Wednesday evening lang, 7 to 9? Parang mali ata. Diba? Sabi po, maaaring ang iba sa atin, pagod na, maglingkod sa Panginoon, hello, burn out na, hello, pagod na maging Kristiyano, hello, atras na, titigil na, okay. Kakaroon sila ng tinatawag na fatigue, kapaguran. And usually, yung kapaguran, dahil yan sa trabaho. Okay? Well, kapag meron kayo nakitang isang gano'n, ano gagawin mo? Ipag-pray. No. Ipag-pray natin. Pwede mong message yan. Kapatid, nagpapasalamat sa Panginoon ang pagiging masigasig sa gawain ng Panginoon. Sa paglilingkod mo sa amin bilang isang kapatid. Dalangin ko na ikaw ay bigyan ng lakas ng Panginoon na ipagpatuloy. Hello? Nakatanggap na ba kayo ng Thanksgiving? Wala pa. Oh. Next week, masa kalungkot. Hello? Well, sabi po, nasabi ko ito nung nakaraang Wednesday. At ito na rin po yung pinaka-conclusion ko. Gusto ko mag-share ng isang testimony sa inyo. Ang inyong pong pastor ay hindi naman lahat ng Panginoon, lahat ng nakaraan ko ay ayos. Nag-backslide din. Kaya namin nag-backslide, pinanikan ko yung mga katarantaluhan.
Pero alam ko mga katarantaduhan ko, mabuti na. Ano nangyari lang? Binalikan ko ho yun. Binalikan ko paninigarilyo. Binalikan ko yung pag-iinom. Binalikan ko yung siyempre, isang hindi ko binalikan yung pag-chicks. Ginawa ng asawa ko. At alam ko noon magiging pastor ko eh. Tinawag ko ng Panginoon magiging pastor. Pero nag-backslide ako. Hindi ko na alam kung paano ako makakabalik sa gawain. Hindi ko na inisip na makakabalik ako sa gawain. Then, all of a sudden, yung church dito, nagkaroon ng problema, kahati. Tapos sabi ng nanay ko, wala ibang pwede magpastor dito o ikaw. Ha? Isang backslide. Ay, isang backslide yung magpapastor. Ay, paano yun? Ay, di, bumalik ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon. Sabi ka na pastor ako. At nung nanubalik na ako sa Panginoon, nagpapatuloy na ako sa gawain. Isang kapatid ko, lumapit sa akin. Sabi sa akin, Kuya, ipapaginanan ko sa Panginoon. Kasi nakabalik sa kanya. Nakabalik na sa kanyang buhay. Nagsabi sa akin, Kuya, pinag-pray kita. Pinag-pray ko na makabalik sa buhay. Sabi ko kanya, Batid, maraming salamat. Padalangin ko. Nagawin ko Panginoon Diyos. Ang padalangin. Sabi niyo, nakita ko siya, puntahan niya ako hanggang ngayon sa gawa ng Panginoon. Mga kapatid, parang siguro iba sa inyo nag-iisip, ba't ako magtagumpay? Ba't ako kaya sa Panginoon? Bakit ako ganito? Dahil nag-desisyon ako na maging ganito. Tama. Desisyon ko yan. Pero alam mo, hindi mo lang alam. May mga tao na nalangin para sa iyo na magbalik ka sa Panginoon, maging masipag ka sa Panginoon, magpagat ka sa Panginoon. At ngayon, okay ka na, sabihin mo sa Panginoon, Lord, turo mo sa akin ang mga kapatid ko na malayo sa inyo at gamitin niyo ako panalangin sila at mapalapitin sila sa inyo sa mga araw na ito. Magpapasalamat. Be thankful because God is going to answer your prayers. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, patuloy niyo pong linangin sa aming mga puso ang pagiging isang papagpasalamat. Isang grateful, thankful sa inyo at maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, walang katapusan ang pagpapasalamat sa iyo. Hindi po sumusobra. Sa totoo lang, kami po'y nagkukulang, inaani na. Kaya naman, Panginoon, patuloy po na ilusan niyo kami sa aming mga buhay. Na magdagdag at magdagdag ba ng pasasalamat sa inyong mga ginagawa sa buhay. At gamitin niyo rin nga po kami, Panginoon,
sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Ay panalangin po sila. Ay dulog namin sila sa iyo, Panginoon. At makita namin, O Diyos, ang maging pagkilos ninyo sa kanilang mga buhay. Na magamit niyo po sila at mapagpalan niyo po sila. Panginoon, maraming salamat po. O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo ba masabi na? Ngayon naman po tayo dadako na sa paghati ng ating pagkotang doon. Sama-sama po natin ilagay sa ating offering box ang ating tithes and offering. Sige po, tayo po lahat ay patuloy na manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat po sa linggong ito, Panginoon, na binigay mo sa amin upang maranasan namin, Lord, ang iyong presensya at makinig kami, Panginoon, ng iyong salita. Okay, maraming salamat, Lord, sa katapatan ng iyong salita, Panginoon. Tunay, Lord, na ang iyong salita ay buhay upang kami ay bigyan ng kalakasan, ng reminders, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo gawin namin para sa iyo, Panginoon. Thank you so much, Lord, for this morning. Nare-remind po kami about your word na maging mapagpasalamat po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa nagdaang linggo na naranasan namin ang pag-ibig mo, ang katapatan at provision mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. At tunay, Lord, na kulang po ang salitang salamat para sa iyo, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na ang kapatandog na ito, Panginoon, ay patuloy na magamit, Panginoon, para po sa iyong ministeryo at lumago po, Panginoon, ang mga gawain dito po sa aming church, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na throughout this day, marami ka pa po ipapakita sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. We worship you, Lord, and we praise you. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magawa sa panalangin, meron lamang po akong request, no? Okay? Get one partner, lalaki, babae. Tapos, wala kayong gagawin kung hindi i-bless niyo po siya. Okay? Paano gagawin yan? O, sabihin mo, Panginoon, si kapatid na ganito, pinapanalangin ko na siya'y pagpapalain mo ng kalusugan, kalakasan, financial, okay? Solusyon sa kanyang mga problema. After
1 minute, hanap ka na naman ng panibago. Kasi yun po yung pinaka-application, paglalapat ng ating home mensahe ngayon. Amen? Amen? Okay lang ba? Kaya ba natin gawin yun? Ha? Kasi, kung lalabas tayo dito na hindi natin gagawin yun, kailan nyo gagawin yun? Okay? Sige po. Ano pa yung pag-pray ninyo? Pag-pray nyo na pagpalain siya ng Diyos, pagkaroon ng malusog na katawan, kagalingan sa karamdaman, patungkol sa kanyang pag-aaral, trabaho, pagkulit sa bahay, mga problema na kanyang kinakaharap, bigyan siya ng Panginoon ng kalusugan. Kalutasan. Okay? Sige po, hanap pa kayo nakapartner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tayo. Tayo po. Okay, wala nakaupo. Malipat kay Tatay Delman. Okay. Sige, tayo. Tayo. Come on. Tayo. Hanap nakapartner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay. Sige, tatlo. Pwede tatlo. Okay. Si Tatay Echi, tsaka si Tatay Delman. Ayan. Okay. Sige. Sige, simulan niyo na po. Yung mas nakakabata, umamin ha. Mas nakakabata. Pag-pray yung mas matanda. Sige po, pag-pray niyo po. Yung nakakabata, pag-pray yung mas nakakatanda. Hindi ko sinasabi mas matanda ha, mas nakakatanda. Start na po. Yan, samahan mo na. Pag-usama na si Pastor Ray sa inyo. Pastor Ray. 1 minute po. Panginoon Diyos, aming apagdasalamin sa
Sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat sapagkat nilagyan niyo po kami ng isang bagong espiritu sa aming mga puso, isang espiritu ng pagpapasalamat sa inyo, isang espiritu ng pagpapasalamat sa mga kapatiran na nasa aming kalagitnaan, mga kapatid na naging inspirasyon, pagpapala sa amin. Tunay nga po, Diyos, patuloy niyo po ilusan ang aming mga puso na hindi lang isang araw ang Thanksgiving Day, kundi maging everyday Thanksgiving Day sa inyong mga anak sa God Almighty Community Church. Pagkatunay o Diyos na tungkulin namin yun. Pasalamatan ka, pasalamatan ang aming mga kapatiran. Dakila ang Panginoon. Purihin ka. Tunay kang buhay. Tunay kang pagpipiliw sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang kapurihan, kalwalatian, sa aming kalagitnaan. Ito po ang ating pinagkaisahang panalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi na Amen. Tayo po makakaupo na. Meron lang konting announcement na gagawin. Iupo po tayo. Yung lahat po ng mga scholars na natin dito ngayon, papacheck ko kayo ng attendance. Kaya Chari. Okay, tapos, selfie kayo sa akin kasi papadala natin yan sa misiga. Okay, so kaya na, next Sunday, pagkatapos po ng ating worship, sa umaga, 2:30, balik po tayo dito. Tapos sabay-sabay na po tayo pupunta sa arena. Okay? So, huwag po kayo magugulat. Huwag po kayo magugulagan. Dahil baka mamaya, makikita ninyo na, oh, si Kristiyano pala yun. Pero ganun klase mga tagpo, no? Okay. Kasi nasa iba silang grupo o ng simbahan. Kaya pa man, lahat ng mga mananampalataya kay Hesus Kristo ay nasa ilalim at bumubuo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po and be in touch sa pamagitan po ng mga announcement natin regarding sa mga activities natin. Usually, December is a very, very busy month. No? Okay? So, ganun pa man, ay kung meron doon tayo mga pagkakataon mag-join, you are very much welcome. Okay? Tapos, wag po, ito. Kung meron kayong mga gusto sabihin, pwede po i-text sa akin. May mga suggestions so kayo, pwede nyo i-send sa akin para ipag-usapan natin kung ano yung mga pwede nating mapagkasunduan at mapagkaisahan. Okay? So, God bless us all. Thank you very much. Sige po, bago po tayo lumabas, makipagkamay po tayo sa ating mga kapatiran. And see you next Sunday!